Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ang ginumina kaninyo, kinutlugikan si Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa matag tuig moadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa kanapulog duha ka tuig na si Jesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin na mauli sila, apay nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalo ni ini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban sa Jesus sa panon. Ug sa nakalakat na sila o sa kaadlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente o mga higala. Apan wala siya nila ikaplagi. Musa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa kadulo ka adlaw, ilang hikaplagan siya didto sa templo. Naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila og nangawtana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ako ang imong amahan na bala kapag ayo o nangita kanimo. Mitubag siya. Nganong nangita pa man kamo kanako, wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa kong amahan? Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanina. Mipauli sa Jesus sa Nazaret, uban kanila, ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan, sulod sa iyang kasing-kasing. O bitubo sa Jesus sa lawas o kinaadman, o gikahimutan siya sa Diyos o sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Aligman lingkod, Pitsenyor! Pero natong pamalandungan, pining usa ka pulong. Si Kristo, very obedient to Mama Mary and to Saint Joseph. Nakita sad, kitawag the same. Na maging obedient tayo sa Diyos at sa ating mga magulang. True devotion to Senior Santo Niño simply means following the example of the child Jesus. Simply following the example of Jesus. The Gospel said that he was an obedient child, obedient to his heavenly Father, and obedient also to his mother, Mary, and Joseph. That is true devotion. So sana, maging true yung devotion natin. Maraming sumasabay sa parada, fluvial parade, pero hindi naman true yung devotion. Pero nakita natin na mga babae, sexy, dinala pa yung Santo Niño, nagbudots. Yan ba ang true devotion? Hindi. Ang true devotion natin, we are obedient to the Father and obedient to our earthly father. Yung true obedience will lead us to perfect obedience. A true devotion will lead us to perfect obedience.
So ngayon, tingnan natin kung obedient ba tayo. No? Ready na kayo? No? O rebelde tayo? So, let us examine ourselves. Oh. So, yan ang i-examine natin ngayon dahil it is the feast day of Senior Santo Niño. Sabi niya ni Father Mike, kinu-quote niya John chapter 14 verse 9. In the same way, if we follow the obedience of Jesus, we will also look like our Heavenly Father. According to Jesus, that is our main goal. No? So, sino yung idol mo? No? Baka hindi na yun ang image ng Diyos. So, it is our image. This is our goal. The main goal why we are here in this world, to be like Jesus. Amen? In the same way, sabi ni Kristo, Matthew chapter 5 verse 48, so be perfect, just as your heavenly Father of incarnation. God became like us so that we may become like Him. So, yan pala ang rason. Bakit naging tulad si Kristo natin? Bakit si Kristo naging tulad natin? Para maging tulad tayo ni Kristo. Wow. No? Oh, kung titingin yung mga tao sa atin, si Kristo ba ang makikita? Ma-amaze ako sa kapitbahay ko dahil damang-dama ko ang presensya ni Kristo. Oh, naging Jaform na tayo. Kung makikita tayo ng mga tao, Jaform. No? Anong Jaform? Jawag purma. I hope that's the reason, the theological reason why Jesus is incarnated, to be like us in order that we will become like Him. Amen? No. Ang ganda ng homily ni Father. Nowadays, obedience is not attractive to many people. Obedient. Hindi yan attractive sa amin. Obedient sa mga magulang. Yaks. Wala na akong freedom dyan. Magulang ko, wala akong freedom kapag mamnatili ako ni Mama at Papa. Wala akong freedom. Wala akong kalayaan. Gusto ko na kalayaan. Gusto ko pupunta sa barkada ko. Nandun ang kalayaan ko. Totoo, hindi. Kung nandyan ako sa bahay, wala akong kalayaan. Wala akong freedom. Yan ang maririnig natin, di ba? We look at obedience as surrender of our freedom to someone else. Hindi ko i-surrender yung kalayaan ko sa magulang ko. Yaks. Sa kuya ko? Yaks. Hindi ako mag-surrender. Sa lula ko? Hindi. We look at obedience as surrender of our freedom to someone else. Hence, we reject it. For we think it are mga false devotion sa ating paligid ngayon. Hindi true devotion. Sabi dito, but if we look at the example of Jesus, was His freedom diminished because He obeyed His Heavenly Father? Na-diminish ba yung freedom ni Kristo? Yung dignity ni Kristo? Sa pag-obey niya sa Ama? Was His dignity lost because He submitted Himself to the authority of Mary and Joseph? Certainly not. Hindi nawala yung dignidad ni Kristo. On the contrary, it was His obedience that made Him perfect, pleasing to the eyes of the Father. You are my beloved Son. With you, I am well pleased. Na-remember ninyo ito? Noong nabautismuhan si Kristo, I am pleased with you, my beloved Son. Because of His perfect obedience. Amen? In like manner, in our perfect obedience to God and to our parents, it is
pleasing to God. It increasing our dignity and our freedom. It is the absolute freedom. When we obey to our parents, when we obey, it is the authentic freedom. Amen? Ang ganda ng humili ni Father. Patuloy tayo. Obedience, therefore, perfects our freedom and enhances our dignity as children of God. The key to obedience is becoming like a child. That's the reason why we celebrate Señor, Santo Niño, the perfect obedience to be like a child. Amen? No? Ang ganda ng reflection. Dito tayo sa kanyang practical analysis. Sabi niya, delikado. No? So, this is a wonderful virtue all about obedience. No? Kailangan ko ito bilang pari. Hanggang ngayon, kailangan ko ito araw-araw. Kailangan natin ito. Obedience is greater than sacrifice. Ano? Obedience is greater than sacrifice. At meron ding, sabi niya dito, ito yung practical analysis niya. Sabi niya dito, example niya, just to cite the United States as an example, 40 years of widespread use of contraception in the country. Amerika ito 35% all babies are born out of wedlock. Wedlock, hindi pa kasal, di ba? Out of among Catholics, sterilized, no? Sterile tong laki, no? Vasectomy o sa tong usa kining ligation. No. It's the most popular form of birth control among Catholics. We see the results of this. More troubles, disastrous, no? Disobedient to the church will resort to disaster, no? We see the result of this. More troubles, crimes, and problems in society. A Filipino priest working as chaplain of a federal penitentiary families coming from product of divorce, product of live-in, cohabitation, and contraceptive mentality. No. That is what disobedience to God means. A more confused and a more troubled society. Dami, no? So, anong nagawa sa California ngayon? Ano nangyari? No? Sabi nila, God of the universe, zero mention. No. Sa tuyang yun, godless town. No. It is not surprise. It is nothing. It is not surprising. In this godless town. Grabe, no? They mocked the Pope. And what happened to them? Di ba? Yung kanang mga bumbero, very modern na. Advanced, most advanced. But hindi nila napigil yung yung apoy. Grabe, no? So, yan. Disobedience to God is disastrous. No? So, ngayong kapistahan, sa kapistahan ni Señor Santo Niño. At sabi ni Saint, basahin ko itong sabi ni Saint Alfonso Ligori. Sabi niya, obedience is the key to sanctity. Tutubo yung pagkabanal natin. Obedience. At sabi naman ni Saint Therese of Avila, to obey is to abandon oneself to God's will. Bakit disastrous yung nangyari natin? We follow the will of men. Okay? At ngayong eleksyon, 2 minutes lang. Ngayong eleksyon, ito yung post ko. Ito yung post natin para ma-reminded tayo lahat. Ang legal nga aksyon makapalimpyo sa eleksyon.
kakasuhan natin yung mga kandidato. Ang legal nga aksyon, makapalimpyo sa eleksyon, makapausab sa administrasyon o oposisyon. Mao nga ang katawhan sa Dios maghiusa kita alang sa maayong intensyon aron magmalambuon ang atong henerasyon. Amen. Kung inyo ming paliton, amo kang prisuhon. Galing ako sa 2 minutes lang. Galing ako sa sa hospital ngayon. Meron pang magpa-anointing pero after here sa mga may sakit, no? Dahil sinasabi ko sa kanila, kung magkaisa tayo, hindi tayo tatanggap sa panahong ito, this coming election, libre na sana yung hospitalization natin. Yan ang dapat natin hihingin. Hindi pera, hindi ayuda. Good governance. No? Sawa na tayo sa corruption, mga kapatid. No? Yung vote buying is the source of corruption, mga kapatid. Totoo, hindi. Pero hindi tayo nag-isip. Hindi natin ginagamit ang ating isipan. No? Hindi tayo nag-foresee sa future natin. Hindi natin ang ating sariling kapakanan. Amen? Balikon ako, ha? Wala akong post ron. Ang legal nga aksyon makapalimpyo sa eleksyon. Kung di natin sila impakiha, di na sila magpataka na lang yun na sila. Kung di ta magpakabana, magpataka na lang yun na sila. Amen? Ato ng kwarta, uy, dili na ila. Kana ayuda? Sir, salamat kay Congressman, salamat kay Mayor. Ato na, oy.